Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, world! Mabuhay, Thomasians! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 400! Look up, look up, shake, shake, shake! Ano na pagagawa natin sa kanila? Patumblingin naman natin. Oh. No? Father Kaloy, baka akala ng mga taga-UST, ambag retreat na naman ito. No? Inimbitahan tayo ngayon para sumagot ng mga tanong dahil daw Valentine's Day, usapang pag-ibig ito. Kaya usaping puso sa puso, Father Jack. Kaya sumagot ka ng mga tanong. Ako na lang kaya magtanong lahat, ikaw lahat sasagot. Hindi, mas okay na mula sa mga experiences mo, talagang masasagot mo yung mga tanong tungkol sa puso. Yan, sige, ilalaglag na lang kita mamaya, Father Kaloy. FAQs, Father answers questions. May gusto po ako, kaso iba naman ang gusto niya. Ano po ang gagawin ko? Makukuha pa po ba iyan sa santong dasalan? Ano yung pwedeng gawin dyan, Father Jack? Sa tingin ko, pwede naman na daanin sa dasal. Kasi lahat naman, maaari nating itaas sa Diyos sa pamamagitan ng dasal. No? Pero yung pag-ibig, lagi yang malayang pa siya. Hindi pinipilit ang pag-ibig. At kung meron mang gagalang sa malayang pasya natin, ang Diyos yan. Ang dasal po siguro natin ay yung matagpuan natin kung sino yung para sa atin. No? Kung sino yung magpapalabas ng pagmamahal, ng pinakamamabuti at pinakamaganda sa atin. At siguro, no, kung magkakagusto ka sa isang tao, wala namang mali kung susubukan mo. Wala namang masama kung itatry mo at i-express mo sa kanya yung nadarama mo. Kaya nga, kasama nung dasal ay ipakita mo rin, no, na mahal mo kesa nabigo ka na hindi mo pinaramdam yung pagmamahal mo. Tama. Kanina lang nabasa ko sa Facebook, huwag kang papayag na sabihin sa yung pangit ka. Kahit pangit ka, huwag ka lang papayag. Tama ba yun? Anong maipapayo ninyo sa mga taong hindi pa ever nagkaka-boyfriend or girlfriend? Depende sa dahilan niyan. Ano ba siya, pihikan? O baka natatakot lang masaktan at mabigo? Mahirap naman yung nabubuhay tayo sa takot. Takot tayong magbigay, kasi sigurista tayo baka hindi bumalik. Takot tayong magbahagi, baka hindi patas ang laban. Takot tayong magmahal, baka kasi masaktan at mahirapan tayo. Kaya nga, yung pag-ibig, no, yan ang pumapawi sa marami nating mga takot. Masabi ni San Juan, love. Love casts off fear. Yan, oh. Kaya sayang yung buhay kung walang pag-ibig. Di ba sabi nung isang commercial ng kape, bakit ka bumabangon araw-araw? Tingin ko yung pag-ibig talaga, yung unang buka ng mata mo, dilat ng mata mo, maiisip mo talaga kung sino yung mahal mo at yun yung magpapatakbo ng buong araw mo. Nakakahinayang ang buhay na walang pagmamahal. Napakalungkot ng buhay na hindi tayo marunong magmahal. Gusto ko na pong makipaghiwalay sa boyfriend ko dahil babaero po siya. Pero gusto ko pa siya bigyan ng one last chance. Ano po kaya ang pwede kong gawin para tigilan na niya ang pagiging isang flirt? Ilang chances ba ang dapat ibinibigay sa mga ganyang klaseng lalaki? Kapag titignan natin ang pag-ibig, yung kalikasan ng pag-ibig na magbigay ng mga bagong pagkakataon. Kaya nga yung pelikula ni Popoy at Basha, One More, mga Tomasino yan, di ba? Oo. One more chance, tsaka second chance. At naalala ko yung isang magandang linya doon, sabi doon, kung nahihirapan ka ng pagkatiwalaan siya, pagkatiwalaan mo yung pagmamahal mo sa kanya. Ang pagmamahal talaga nagbibigay ng second, third, and many other chances. Pero, Father Kaloy, kahit na nagbibigay ng bagong pagkakataon ng pagmamahal, ang pag-ibig, hindi nangungunsinti ng mali. Hindi ibig sabihin nagpapatawad ka, pinapayagan mo na paulit-ulit niyang gawin yung pananakit, yung maling ginagawa niya. Kaya nga, siguro magandang tandaan din na sa bawat chance na ibibigay mo, no, yun ay parang opening din sa mga chances na pwede kang masaktan ulit. Pero ikaw na din yung makapagsasabi niyan kung hanggang saan at kung hanggang kailan at kung gaano karaming pasakit yung kaya mong tiisin ng dahil lang sa pagmamahal. No? Pero kung sa tingin mo na hindi na kayo mag-grow at hindi na makatutulong dun sa inyong pag-ibig, no?
mas makabubuti na kausapin mo siyang mabuti at tingnan kung kinakailangan ng tapusin yung dahilan ng pasakit, no? Nung paghihirap sa inyo. Naalala ko yung spiritual director namin nung nasa seminaryo ko. First year in the seminar, sabi niya, to love is to give someone the power to hurt you. Pero, dapat maintindihan natin, ang pag-ibig hindi dapat mapanakit. Kapag ka mapanakit, hindi na ito pag-ibig. No? Ito'y pag-angkin. No? Kaya nga maganda rin kapag nagkakasal ako, ang isa sa mga tanong ko, para kasi makilala nila talaga yung bawat isa, no? Ang tanong ko, do you see yourselves growing old with each other? At doon mo makikita, no? Kung nakita mo sa kanya yung pag-asa, magbabago ito. Siguro ikaw nga yung pinadala ng Diyos sa kanya para mapagbago siya sa iyong pagtanggap sa kanya. Ipinagpalit po ako ng boyfriend ko sa ibang babae. Feeling ko katapusan na ng buhay ko dahil sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Paano po ako makakabangon at makaka-move on sa nangyari sa aking ito? Delikado talaga yung pagmamahal, no? Lalo na sa oras na itinuturing mo na yung kasintahan mo, yung taong mahal mo ay parang buong mundo mo na. Sa ganyang sitwasyon, mabuti na lumipat ka muna siguro pansamantalan ng ibang mundo. Buksan mo ulit yung mata mo at bigyang halaga yung mga bagay na naririyan sa tabi mo. At makakabangon ka ulit dun sa pangyayaring yan sa buhay mo kung pipiliin mong layuan yung nagiging dahilan ng pagkakasakit ng puso mo o yung hirap na nararanasan mo. At matapos kang lumayo pansamantala para makita ulit yung sarili mo, then unti-unti ka ulit magsisikap na buuin yung sarili para magmahal ulit. Sa tingin ko, ganoon naman talaga sa buhay natin, no? To continue loving kahit na nakaranas tayo ng mga hindi magaganda at mga karanasang masakit. Napakahusay talaga ni Father Kaloy sa pagmamahal. Karanasan din natin yan kapag ka nahihirapan tayo, kapag may pinagdadaanan tayo, yung akala natin, yung gumuho na yung lahat sa atin. Yan daw yung mga pagkakataon na ang nakikita lang natin yung maliit na tuldok ng buhay natin, na ayaw nating isuko. Pero kapag tagal-tagal, makikita mo yung connecting the dots, mas makikita mo yung mas magandang plano ng Diyos sa'yo. No? Alam mo, marami talagang naituro sa akin yan, si Popoy sa One More Chance. No? Sabi niya doon, kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin dahil baka mayroong mas okay na darating. Dahil baka mayroong magtatama sa mga mali sa buhay natin. Mayroong hindi tayo paaasahin. Mayroong tao na hindi na tayo sasaktan. Ano po ba ang pagkakaiba ng love sa lust? Paano ko po ba malalaman na love ang nararamdaman ko sa isang tao at hindi lust? Well, ang love na unang-una, kung yan ay tunay na love, yan ay maglalast. Tama. No? L-A-S-T. No? Pero kung yan ay lust lang, no? Yung tipong hanggang sa simula lang, no? Malamang sa malamang, hindi yan magtatagal at hindi yan tunay na love. Naalala ko yung si Father Deng tsaka si Father Jert, di ba? Sabi nila, yung pagmamahal, ang tingin mo dun sa minamahal mo, mahal. No? Mayroong halaga. Pero kapag ka mumurahin, ibig sabihin, binabaliktad mo yung kalikasan ng mga bagay. No? Ang bagay, ginagamit, ang tao, minamahal. Hindi ka baliktaran. Kapag ka last, ginagamit ang tao, hindi minamahal. Kaya nga, kailangan lumago, no? Yung mga nagmamahalan, lumago from maybe nagsisimula sa last, but it must last with love. No? It must last with love. Kaya nga, kapag ka tunay na mahal mo, kayang-kaya mong yakapin yung panghabang buhay na nararamdaman mo, no? Kayang-kaya mong tingnan sa sarili mo na ito yung dahilan kung bakit ko siya mahal, no? Hindi dahil lang sa kung ano yung nakikita ko o kung ano lang yung mapapakinabangan ko sa iyo. Diyan naman nagsisimula, no? Yung parang physical attraction, no? Kaya nga yung kaninang sabi ko, mahalaga yung tanong, do you see yourselves growing old with each other? Kasi mawawala yung hugis ng katawan. Yung babae, nagsisimula parang Coca-Cola, di ba? Pagtanda, Coca-Cola pa rin, pero cook-in ka na yan. O kaya 1.5, no? 1.5. Yung lalaki, makisig, no? Pero pagtagal-tagal niyan, ay mangungulubot na yan, no? At babagal na yan lumakad, no? Pero yung mahalaga, lumalago mula doon sa physical attraction, no? Patungo sa pagmamahal na unconditional, no? Unconditional.
At doon mo masasabi na mahal mo talaga yung isang tao kahit na pumangit na, kahit na tumanda na, kahit na kumulubot na yung mukha, no? Mahal pa rin kita kahit na, no? Kahit na. Father Kaloy, naalala ko minsan pinost mo sa Facebook, nagkasal ka dito sa simbahan dito sa Peña Francia na nakuna ng photographer habang naghahalikan yung ikinasal, ikaw naman pahalik ka sa altar. No? Napakagandang pagsasalarawan ng pagsasabuhay ng pag-ibig sa magkaibang bukasyon. No? Pero makikita natin, lahat ng bukasyon, isa lang yung layunin, matuto tayong magmahal. No? Yung lalaki at babae, yung halik nila sa bawat isa, sinasabi nila, kailan may hindi kita pagtataksilan, kailan may hindi kita pababayaan. Yung buong buhay ko, kulang kung wala ka. Yung pari naman, paghalik niya sa altar, tila sinasabi niya, ang lahat sa buhay ko nagsisimula kay Jesus. Na walang kahulugan yung buhay ko kung hindi dahil sa pag-ibig ko kay Jesus. At paalala din ito sa lahat, yung paghalik ng pare, na ang lahat ng pagmamahal dapat tinutularan yung pagmamahal ni Jesus sa simbahan. No? At ano ba yung pagmamahal ni Jesus sa simbahan? Yung pagmamahal na handang pumanaw, handang magsakripisyo para sa minamahal. Maganda tong Valentine's Day, no? At sabi nga, hindi lang puso, no, hindi lang yung tanda ng pagmamahal, kung hindi higit sa lahat yung krus ni Jesus.